Magandang araw Pilipinas, narito ang isang napakainit na balita. Lumabas na di umano'y kasabwat ni Lizata Rasmang sa umano'y operasyon ng bentahan ng iligal na droga sa Estados Unidos. Matapos ang matinding imbestigasyon, inamin na ng sospek ang kanyang pagkakasangkot sa naturang iligal na aktibidad, kasabay ng paglalantad ng ilang mahahalagang detalye hinggil sa kanilang operasyon. Yun sa ulat ng mga otoridad, matagal nang minamanmana ng grupo nila ni Lizata Rasmang matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga informant sa loob mismo ng sindikato. Sa isinagawang operasyon, nahuli ang kasabwat at agad na isinailalim sa masusing interrogasyon. Sa kanyang pag-amin, binanggit niya ang papel ni Lizata Rasmang sa pamumuno umano ng mga transaksyon at pagplano ng distribusyon ng droga sa iba't ibang estado. Sa ngayon, patuloy ang malawakang imbestigasyon upang matukoy ang iba't ibang sangkot sa nasabing kalakaran. Nakikipagtulungan na rin ang mga otoridad sa mga ahensya ng batas sa Amerika upang mapanagot ang lahat ng responsable. Asahan nyo na patuloy naming babantayan ang pag-usad ng kasong ito at ihahatid sa inyo ang pinakahuling mga kaganapan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, narinig niyo folks? Narinig namin, Nagtatanong narinig. ang Pangulo ng Duterte kung ano ang legal basis bakit dinala siya doon. So, and you At know, ang kasagutan, International Criminal Court na hindi na tayo miyembro, no? Kaya nga yan ay patently illegal. yes. Tuloy lang folks at may mga pumapasok lang ng mga messages sa ating mga puting ahas. Tignan ko lang. Ituloy niyo muna. Okay, Go ahead, Prof. Ana. ma-report daw sa... Pwede tayo magpapasok muna ng Oo. mga Oo. ano natin. tawagin Ano natin muna si- tayo? si Si Padme. Go ahead, Padme. Please unmute po, Padme. Please unmute. Hello. Good afternoon po, Harry Roque, Miss Attorney Harry Roque, Ma'am Maharlika at Prof. Ana. Ako lang po ba yung na-shock na like pumunta po si Tatay Dig sa Hong Kong, pati po si VP Sara, tapos before sila makabalik dito sa Philippines ay meron na pong 7,000 na mga pulis sa kada terminal na nag-aantay po sa kanila. Tapos wala pa po silang naiilalabas sa publiko na arrest warrant po or confirmation from ICC na may arrest warrant po. Si Pero meron na Tatay po. May kopya na po ng arrest warrant tayo. Kakatanggap ko lang ng kopya po. Opo, like, na-shock lang din po ako. Kahapon pa lang na naghahanda na po sila, parang napakalaking chaos po na magaganap, parang inaano na po nila, like, ini-stop na po nila. Like, nanginginig na po kami sa galit dito. Lamang po. Well, wag po tayong manginig sa galit. Kung Magpakalakas nasaan man kayo. Oo, Dahil minsan may magtipon-tipon mga bagay kayo. na nangyayari para sa Oo. paglaya nating lahat. So, you have to be strong mga palangga. Hindi kami bibitaw. Hindi tayo matutulog. Mag-aabang tayo ng mga updates. Oo, dapat na. Nasaan ka ba? Nasaan Next. ka? Anyway, wala na tayong last caller natin. No? But anyway, Okay, ako po ngayon na nakakuha na ako ng kopya ng warrant of arrest. Pero ito meron na. ay wala ng visa dahil tayo hindi na po miyembro ng International Criminal Court. Yung pagtutulungan na ginagawa ngayon ng PNP ay pakita. Wala isang salita ang Marcos Jr. Sinungaling ang Marcos Jr. dahil paulit-ulit niyang sinabing hindi siya magtutulungan sa ICC dahil yan ay magiging paglabag sa ating soberenya. Wala kang isang salita. Paano ka pa mananatili bilang isang presidente? Wala na kaming tiwala sa kahit anong sasabihin mo. Nagsimula naman yung kawalan ng tiwala namin nung hindi ka magpa-hair follicle test dahil alam naman namin na hindi talaga magkakaroon ng linaw kung ikaw ay bangag kung hindi ka mag-hair follicle test. At itong nangyari ngayon, no, hinayaan mong makipagtulungan sa ICC maski wala na silang jurisdiction dahil tayo hindi na miyembro, yan ay patunay na wala kang palabra de honor. Hindi ka tunay na lalaki. Wala kang isang salita. Hindi ka Well, Pilipino. hindi naman siya talaga tunay na, hindi naman No. talaga siya tunay na lalaki si Bangag. Kasi isa may mga expose ako dyan eh.
Well, actually, nasabi ko na yan, na nung kanyang kabataan, nung siya ay nagpupulburon, ay may isang basketball player na ini-invite niya sa Malacanang, hindi mag-basketball, pero ibang basketball yung ginawa nila. Pero just to lighten up the discussion, dahil alam ko, malungkot ang ating mga kababayan, at sila ay nag-aalala kay Pangulong Duterte. Ako man ay nag-aalala. Pero mas more on positive ako, spokes and Prof. Ana sa lahat mga tagapakinig. Kasi alam ko, mayroong magagandang mangyayari in favor sa taong bayan. But we're here, tuloy-tuloy lang, hindi kami matutulog, mag-aabang kami hanggang saan makarating itong ginagawa na paggigipit ng bangag na gobyernong ito. Siguro Oo, at saka natin, Mother Dragon, spokes yung sinasabi mo, nakita ko na rin ang arrest warrant pala, nakita ko rin na may pirma na. Ang ko dito is ganito, hindi lang siya sinungaling. Alam naman natin na we're not anymore a party to the ICC. At saka alam naman natin na interference sa Pilipinas at sa sovereignty natin ang issue na to. Bilang isang presidente, ang pinaka-basic na trabaho niya is to uphold the independence and the sovereignty of the country. Pero with this, anong ginawa niya? Nilapastangan niya at naging naging instrumento para lapastanganin ang soberenya ng ating bansa. Anong klaseng presidente siya? Yun yung tanong, hahayaan niyo ba to? Mga kababayan, my God, that's crazy. Alam nyo, mga kaibigan, sa ating Facebook page, 100,000 na tayo magkakasama dito. Kung 10% lang, 10,000 ay magpunta na ngayon sa EDSA, mapupuno na ang EDSA ng 10,000 lamang. So ano pang inaantay natin? Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. Maraming salamat na nais nyo marinig ang boses nyo. Pero kinakailangan po natin ngayon, warm bodies na ipakita ang ating pagtutol sa paglabag sa ating soberenya. Hindi na po Tatay Digong lang ang pinag-uusapan dito. Mahalaga po na si Tatay Digong ang naging dahilan para mamulat tayo sa katotohanan na ang mga nagpapasasa sa pwesto ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan para yurakan ang ating independensya, ang ating demokrasya. At kaya nga po kinakailangan magtungo na po kayo sa EDSA. 100,000 tayo ngayon nagpupulong-pulong dito sa live sa akin pa lang. Hindi ko alam kung magkano, ilan tayo sa inyo, Mahardika, pero 10 okay, right now we have across social media, almost 12,000 live viewers. Oo nga. Okay. Yan, ha? So, manawagan pa tayo, spokes at sis. Sis at saka spokes, manawagan pa tayo sa ating mga kababayan. Paki-share po ng live na ito, paki-share po ng natin na ito, na broadcast natin na ito. Para po makaabot sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa big cities, even yung mga kasuluk-sulukan at mga local na mga na mga probinsya at saka mga munisipyo para malaman ng buong Pilipinas kung anong nangyayari po. Meron tayong ipapakitang larawan. Naghahanda lang tayo sa ating technical, pero tawagin natin si Tilo Kilch. Tilo Kilch, go ahead. Magandang tanghali po. Pangalawang tanong ko na, mag-share lang po ako Tilo sa observation ko. Ayan. Good afternoon po. Naobserbahan ko po sa aking feed, although puro Duterte po ang hinahanap ko, pinagpo-postan ko, kinokomentan ko. Pero pag check ko lang ang aking feed, ang mga lumalabas ay non-Duterte related stuff. So ibig sabihin po, ang Facebook ay maaaring under control para i-block yung keyword na Duterte. Tapos pangalawang bagay naman po yung sa martial law. Nag-agree po ako kay Maharlika dahil maaaring paraan din po yan para hindi matuloy yung eleksyon at susunod na atakihin naman ay ang Senate President ang Senate President ay weak para pumasok naman ang Speaker as a possible President, if ever. Papayag ka ba na si Tabaluslos maging presidente? Siyempre, hindi. Lus-lus na yun eh. Hindi mangyayari yon, Palangga. Hindi mangyayari yon. Sabi ko nga, kailangan maging positive tayong lahat. Dahil ang Pangulong Duterte, pinagpapaliwanag sila. Okay? Yung mga nag-aresto sa kanya, pinapasagot sila ano yung legal basis. At tandaan natin, prosecutor ang ating dating Pangulong Duterte.
pati kang abogado, hindi nila pwedeng, anuhin lang yan, palipaliwanagan ng mga kabobohan. Ihasa So, kaya sa criminal law. Bihasa, yes, bihasa. So, naniniwala ako na mananaig ang taong bayan, but we have to aware our kababayan kung anong pagigipit. Ulitin natin, abogado na ito, ginigipit pa, how much more ikaw? Isang teacher, isang nurse, doctor, or ordinaryong obrero o tindera sa palengke, kahit ano pwedeng gawin sa'yo. Dahil mismo, ulit-ulitin natin, ang gobyernong ito wala nang sinusunod na batas. Sasamantalahin natin, dahil ang daming nanonood sa atin ngayon, mismo ang gobyerno ni Marcos, ang kanyang asawa ay nagpa-facilitate ng kidnapping, nangingidnap, ng smuggle, nagnanakaw, lahat ng klaseng uri ng pangangawat, pambubudol sa Pilipino. Lahat ng pahirap, ginawa na nila sa inyo. Kaya ako talaga, ang panawagan ko sa mga hukbong sandatahan, ipagtanggol nyo bayan nyo. Ipagtanggol nyo yung flag. Hindi yung bangag. Nasa batas naman yan eh. Nasa sinumpaan nyo naman yan eh. Na kapag nakikita nyo na ang presidente nyo ay adik na, gumagawa ng karumal-dumal, ipagtatanggol mo ba? Susunod ka pa ba? Ikaw, spokesari. Kung makita mo... Abay, nakasaad yan sa saligang batas natin. Hindi yan optional. Yan ay katungkulan ng kasundaluhan at kapulisan na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Ngayon po, may banta po na ang Pilipino, ang soberenya ng Pilipino ay nalalabag at nalalapastanganan dahil nga ang gusto nila dayuhan ang maghusga sa di umanong pagkakasala ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi pa ito'y pagkakataon na para protektahan ang ating taong bayan? Ano pang inaantay ng ating mga protektor ng ating bayan? Talaga namang kinilala ang pagiging magiting at pagiging makabayani ng ating kasundaluhan ng 1987 Constitution na tinawag kayong protector of the people. Nasaan kayo ngayon na kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan laban sa mga dayuhan na naghihimasok, na nakikipagkontsabahan sa mga wala sa tamang pag-iisip na administrasyon para sirain at yurakan ng ating demokrasya? Ang nakasalalay rito ngayon, soberenya, demokrasya ng Pilipinas na kinakailangan mabigyan proteksyon. Nasaan kayo mga magigiting na kasundaluhan at mga kapulisan? Huwag po kayong magpagamit dyan sa mga administrasyon na nais na magpasasa sa posisyon dahil magkakaroon po kayo ng pananagutan. Unlawful detention. Yan po ang krimen na nangyayari ngayon. Mga kasundaluhan, mga hukbo na matatapang na Pilipino na lagi nating sinasabi, ano pa bang ebidensya? Inilabas ko na. Authenticated yan dito sa Amerika. Di ba? Tama. Di ba? Mayroon tayong kasamang abogado dito na kailangan pag nakita niyong adiktos ang inyong presidente na sinusunod ninyo, gagamitin ninyo ang tamang desisyon. Dahil sumumpa kayo sa flag. Nangako kayo, even sa inyong mga pamilya. This meeting has been taken over by CCP Limpy Dimpy. Not only your families, mga kabayan, pero, mga kasundaluhan, kundi ang buong sambayanan. Nakikita nyo na nagbubulag-bulagan kayo eh. Hindi kayo matakot. Dahil the moment na mawala yan si Bangag, hindi yan titigilan ng taong bayan, ng mga susunod, kung sino man na maging leaders natin, mapakulong, ang mabayad, maisuka nila yung lahat ng ninakaw nila. Imagine mo, ulitin ko lang po, kailangan natin ulit-ulitin, no? Pumunta ang First Lady, at si Bangag, nandito din sa Amerika yun sa ating source. Weekend. Pumunta sila dito. Kung lalabas yung coroner's report, pag nakakuha tayo at napatunayan na isa sa mga kasamahan nila ay namatay dahil sa pagpupulburon or overdose, isang malinaw na pagpapakita sa buong sambayan ng Pilipino na itong si Lisa Marcos, itong si Bangag Jr. ay talagang authenticated Bangag. Bakit mo hayaan kung ikaw ay First Lady or Presidente na mayroon kang kasama? Kunyari lang na hindi sila adik, na mayroon kang kasama na mayroong daladalang pulburon o you know that already. Saan kumuha ng pulburon ang entourage ni Lisa Tanas? Saan kumuha? Sa Amerika ba o sa Pilipinas? Dala nila.
Illegal yan. Nakikita nyo na, ito yung pagsasalarawan na bangag adiktos ang gobyerno ninyo. So kailangan yung manindigan. Tapusin na natin ang mga jutang ng mga ito na nagpapahirap sa inyo. Sa akin, hindi ako nahihirapan. Sa buhay ko, ako po nakakakain ng maayos. Pero kayo sa Pilipinas, nakakakain ba kayo ng tama dahil sa mataas na bilihin? Nakakakain ba kayo ng tama samantalang ang putang ng bangag na ito at ang kanyang mga amigo at amiga, mga cronies, party ng party. Like every weekend, not only party lang na inom-inom, pulboronic party. Kaya ako napapaos, nagagalit sa araw-araw ng buhay ko. Buti na lang mababa pa rin, 120/80 pa rin ang BP ko. You know, thank God. Okay? Dahil gusto ko magising kayo. Hindi ako takot mamatay, ulit-ulitin ko. Mailaban lang natin lahat na tapusin na ang kahibangan ng bangag na gobyerno. Marami pong nagjo-join sa atin. Sorry, Prof. Ana, kung ma-join natin si Kelly Kellogg's. Isa yan. Kasama ko sa nung 2015-2016 na kumampanya kay Bangag at kay Pangulong Duterte. Thank you. Pwede natin siyang maisama sa ating discussion, si Kelly. Kellogg's. Oo. Bigyan natin siya ng pagkakataon makapagsalita. Okay. Yes, magandang umaga sa Pilipinas and good evening sa Amerika and anywhere around the world. Have a good day to you all. Attorney Harry, Professor Ana, Madam Maharlika, this is a sad day in the Philippines. A sad day because this is a death of our democracy. Alam natin na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Alam natin na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And having that fact, kailangan dapat BBM should nabudol na tayo. Budol pa talaga siya kasi sabi niya noon from the very start that he won't honor, his administration won't cooperate for any warrant of arrest from the Interpol coming from the ICC. But anong nangyari ngayon? Anong nangyari? So, itong taong ito, wala sa salita, walang dangal, walang word of honor. Ako, I deeply regretted, I campaigned him very hard. 2016 election, kami ni Madam Maharlika, Duterte, BBM kami. Nilaglag namin si Cayetano. 2022 election, dahil kay Inday Sara, nakipagpatayan kami dito for BBM. At the height na pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayari, sa libingan ng mga bayani. That is a very unpopular decision coming from sitting President Duterte. None of those presidents prior to him able to do that. Wala kayong utang na loob. Wala kayong utang na loob. So this is the thing. It's good na nangyari ngayon ang ginawa nila kay PRRD because this BBM, inutil and weak, is not aware. Kasi kung high ka, you're not aware of the foresight kung anong mangyayari. PRRD commands big influence and responsibility sa mga tao. Nandyan pa rin ang pagkaluya sa mga tao sa kanya. So ano ang call to action ko? Lumabas tayo, kayo na sa Pilipinas, diretso sa Malacanang, barikadahan ang Malacanang, do a peaceful people power there, stay there 4, 5, 6, 10 days. Yun ang nangyari kay Erap Estrada. We barricade the Malacanang Palace. Marami ang taga-INC, ilang milyon kayo, KOJC, DDS, mga biktima sa krimen, biktima sa droga, biktima sa korupsyon. This is the right time na tumayo tayo at ipakita ang ating pagka-Pilipino. Not just we love PRRD, but because we have to defend the democracy that we have. Kailangan nating manindigan, hindi lang para sa sarili natin, but for the future generations. This pangyayari ngayon talagang they want to hold on their power kasi tinik sa kanila ang Duterte. By 2028, they knew that Inday Sara is frontrunner, so they want to do everything by hook or by crook to cut the camel's horn para by 2028 sila na ni Tamba. Patuloy ang kanilang ligaya. They are very hungry for power. So, yun lang masasabi ko at patuloy kayo. By the way, actually, mayroon lang breaking news. Spoke Mother Dragon.
Oh, Mother Dragon, sandali lang ha, may message dito from Mayor Sebastian Duterte, okay, ng Davao City. They are insisting that PRRD get on a plane to who knows where using an ICC warrant which does not have any jurisdiction in this country. Clowns behaving like clowns again. This has to end. Again, this is from Mayor Sebastian Duterte. Uulitin ko ang mensahe ni Mayor Duterte. They are insisting that PRRD, ang beloved former president natin, to get on a plane to who knows where. Walang direksyon kung saan. Using an ICC warrant which does not have jurisdiction in this country, referring to the Philippines. Clowns behaving like clowns again. This has to end. Alam niyo po, yung ginagawa nila na pasasakay na nila ang presidente sa eroplano, mali po yan. Nakasaad po sa Rome Statute ng ICC, dapat iharap muna siya sa RTC ng Pilipinas. Ang RTC ng Pilipinas ay magkukonduct ng visa. Satanas na naman yan dahil alam nyo, expert sa kidnapping yan. Alam nyo yung dalawang minor na kinidnap ng gagawin pa nila. Ito'y gagawin nilang rendition. Actually, kung didiretso yan sa ICC, mas mapapanatag pa ang loob ko. Pero maya-maya, hindi naman tayo sigurado kung saan nila dadalhin eh. Dahil alam ng ICC na dapat dumaan muna yan sa lokal na hukuman. Yan ay nakasaad sa Rome Statute of the ICC. Hindi po pwede na isasakay na lang sa eroplano. Now, ako po ay mag-off the air muna kasi yung petisyon na ginawa natin, sisiguraduhin ko munang makarating kay Presidente, mapirmahan at nang ma-file, okay? Okay. Kayo. Okay. So, hindi natin ipasok mag-substitute si Kelly. Si Kelly dahil talagang, actually, vlogger din siya na naging naglaylo lang. So, habang wala siya, sorry. Yes, Kelly. Okay, go ahead. Habang nagsasagot din ako ng mga puting ahas natin dito. Oo. May photo na hinihiling ko sa ating tech na i-screen, ilagay sa screen kasi doon makikita natin ang picture ni Pangulong Duterte na kung saan, wait lang ha, titignan ko, bagong photo. Habang tinitignan mo spokes malinaw ito na talagang magaling nga, talagang kikidnapin ang Pangulong Duterte sa basis ng illegal na warrant of arrest. At mga kababayan, ito ay pagtatakip. Ninakaw na nila yung 80% na budget. 'Di ba? Na-release na. Na hindi natin alam kung saan napunta, 6.325 trillion. Tama po kayo. Tama po. This is a Go ahead. This is a smoke screen to cover the PhilHealth anomaly, the GAA anomaly na nandyan ngayon sa Supreme Court para matabunan lahat-lahat ng... Sandali lang, Kel. Hold lang muna. Ayan. Ayan yung ayan ang picture ni Pangulong Duterte. Illegal detention. Pero illegal meron na warrant of arrest. Yeah. Well, the warrant of arrest is, Ano ito galing to? Kay Trixie? Galing sa ating, hindi. Galing sa ating isang kapatid. Yeah. Okay. Yes. Continue, Kelly. Continue. Please. Unmute yourself, Kelly. Ang pangyayari na ito, Madam, this would be a pivotal time sa Pilipinas na manindigan tayo, na hindi para sa ating sarili, para for the future generation na ang ginagawa ni BBM ngayon at ang administrasyon is panakip butas sa nangyayari na sa anomalya sa PhilHealth, sa GAA, pag-transfer ng mga funds sa GSIS, sa SSS, to cover up kasi alam nila talo sila sa Supreme Court. Ipasauli na nga ng isang Justice of Supreme Court yung kinuha nilang pera sa PhilHealth. It's akin to technical malversation because those funds is dedicated contribution sa mga miyembro. Hindi yung dapat lateral transfer para ilagay sa National Treasury para i-realign. That is akin to technical malversation. I'm not a lawyer but
reading by it, alam natin na mali at ito ay impeachable offense, more than impeachable than their accusations against VP Inday Sara. So itong lahat ng ginawa nila, Professor Ana, Madam Harlika, it's part of their political playbook to themselves in power. Talagang gusto nila na manatili sa pwesto at gusto nila na puruhan ang kanilang mga political opponent, and the biggest tinik nila ay ang mga Duterte kasi alam nila the support of the Duterte from the masses are very organic. Talagang hindi kailangan bayaran ng pera, hindi kailangan may ayuda, nandoon lahat organic kasi nadarama sa mga Pilipino na mayroong Pangulo na talagang taking care all of us at his time. Ngayon wala parang aloof masyado si BBM, panay party, panay pa speech. He cannot even relate our day-to-day basis na ang mga tao na di makabayad sa kuryente, di makabayad sa ilaw, walang pagkain, he cannot relate because he's not part of us. Nandun siya at the pedestal. We are here. Duterte is with us. He know the basic daily lives sa mga tao. So tayo, namimiss natin ang leadership ni Duterte kasi nadarama natin na mayroong Pangulo sa panahon niya. Ngayon wala At ito lahat ginagawa nila, it's all to sustain themselves to power. Nothing more, nothing less. All right. Yes. So, tama po yan. Actually, makaano na lang po ang inyo Hernan. So, based po sa observation natin dito, especially nasa NCR po tayo, based po sa observation natin talagang ginagamit nito yung authority. Tinatakpan lang po nila yung mga nangyayari sa atin. Like, alam natin na tama po yun, na wala silang panama sa Supreme Court, kaya gumagamit sila ng ibang way para ma-twist yung ating mga kababayan. Pero tayo mga kababayan, dapat ipakita natin na magkaisa tayo para po sa lumabas na kayo. Punta na ng EDSA. Actually po, nakaready na po yung karamihan. Talagang ikasked po natin yung mga FB Live. Yung FB Live po natin na panawagan natin sa ating mga kababayan para hindi lang po sa EDSA kasi as of now po yung ibang tropa natin nasa Villamor dahil nagbabantay po sila doon. Mismo si Senador Bongo, hindi sila pinapasok. Talagang planado po nila kasi nung last night po na itimbre sa atin yan na pagbaba ng ating Pangulong Duterte, talagang may plano sila pero unexpected po na ito yung mangyayari yung sasalubungin natin sa Terminal 3. So biglaan po na gano'n yung nangyari. Kaya so tayo mga taong bayan dapat ipaglaban po natin. So yung nga po pagpapadrag test ng ating Pangulong BBM hindi niya magawa, ibig sabihin lang talagang pinatutunayan niya na bangag siya dyan sa Malacanang na nakaupo na may presidente tayong adik. Totoo po yun. Tingnan niyo po yung PDEA nagkaroon po ng thread na ano po ng PDEA ang ating Malacanang pero isang araw lang, 2 araw wala na po yung issue na yan. Bakit po ganun? So ibig sabihin po talaga na ganun po yung nangyayari. Ginagamit po nila yung authority, ginagamit po nila yung power, ginagamit po nila yung pera. Kaya po sana yung ating mga kapulisan, mga bro, mga brother, mga kuya, ating mga kapulisan dapat wag po tayong magpapagamit sa bulok na sistema ng ating gobyerno. So kailangan ipaglaban po natin ang tama, manatili po tayong tama. Dapat po siguro isama po natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!